Dati, si Van ay isang napaka-boring na empleyado sa opisina na nakatira sa kanyang opisina at umuuwi lang para matulog. Gayunpaman, isang araw, nagising siya bilang isang 2 taong gulang na bata at nagtataka kung nasaan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaliit ng kanyang mga kamay, at agad siyang tumakbo sa paligid ng silid para malaman kung nasaan siya. Dumiretso siya sa bintana at nabighani sa kastilyong medieval at lungsod na nakita niya sa labas ng bigla. Dumating ang kanyang katulong na tumatakbo, iniisip na tatalon si Van nang walang parachute mula sa bintana. Tinulungan niya siyang bumaba at sinabing mapanganib ang tumayo sa bintana. At sinabi ni Van sa kanya na nabighani lang siya sa tanawin kaya hindi niya maiwasang tumingin. Hindi maintindihan ni Till kung paano nakakapagsalita si Van ng mataas na antas ng Ingles sa edad na 2 taon kung kailan dapat ay nanonood siya ng Scab E.T. Toilet at Fortnite Brain Rot. Bigla, naalala ni Van na mayroon siyang malabong alaala ng pamumuhay sa lugar na ito. Nagpasya siyang magbigay ng mabilis na buod at sinabi kay Till na ang pangalan niya ay Van Neferdio at ang kanyang ama ay si Marquis Halpa. Naalala rin niya ang mga pangalan ng kanyang 3 nakatatandang kapatid, at iniisip ni Till na ito ang ikalawang pagdating ni Newton. Di nagtagal, oras na ng almusal, at 3 katulong ang pumalibot kay Van para pakainin siya dahil napaka-cute niya. Gusto ni Van ang atensyong nakukuha niya dahil kahit na may katawan siya ng 2 taong gulang, siya ay isang nasa katamtamang edad na. Manyak sa loob, biglang tinanong ng ama ni Van, si Halpa, ang kanyang mga anak tungkol sa kanilang mga plano sa araw na ito at sinabi nila sa kanya ang mga paksang kanilang pag-aaralan ngayon. Pagkatapos, ibinaling ni Halpa ang kanyang atensyon kay Van at tinanong kung ano ang gagawin niya. Seryosong sumagot si Van na wala siyang alam, kaya magsisimula siya sa mga pangunahing kaalaman at pag-aaralan ng kultura at kasaysayan ng kanilang bansa. Ang kanyang mga kapatid ay natulala nang marinig siyang magsalita ng ganoon. Ngunit nagsimulang tumawa si Halpa na minamaliit niya pala ang kanyang bunsong anak. Akala niya na si Van ay magiging mahusay sa mahika ng apoy tulad niya at ng kanyang namayapang asawa at sinabing malaki ang kanyang pag-asa para sa siya. Alam na ni Van na may iba't ibang katangian ng mahika sa mundong ito, ngunit mas gusto ng mga maharlika ang 4 na pangunahing elemento na kinabibilangan ng apoy, tubig, hangin, at lupa dahil mayroon itong mataas na kapangyarihang panlaban. Ang lahat ng iba pang uri ng katangian ng mahika ay itinuturing na kahihiyan, at lahat ng kapatid ni Van ay may isa sa 4 na elemento. Nang araw na yon, nalaman ni Van ang tungkol sa kanilang bansa mula kay Till at natuwa siyang malaman kung gaano karaming matatalinong nilalang ang nasa kanilang mundo. Sinabi ni Till sa kanya na mayroon silang karaniwang listahan ng mga elf, dwarf, at iba pa, ngunit sinabi ng iba pang mga katulong sa kanya na hindi mauunawaan ng isang bata ang lahat ng iyon. Sinabi ni Van kay Till na huwag pansinin ang mga ignorante. Nagrereklamo at sinimulan na siyang tanungin tungkol sa mga kagamitang mahika sa halip. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga kristal at batong mahika na kayang mag-imbak ng mahika at magagamit sa paggawa ng mga kagamitang mahika. Habang natututo si Van, inilagay ng matandang mayordomo na si Esparta ang isang tumpok ng libro sa harap niya, na sinabing kinakailangan na makita kung gaano na karami ang alam niya bago simulan ng maayos ang kanyang pag-aaral. Medyo natakot si Van sa bigete nitong mukhang masungit at sinabi kay Esparta na hindi pa siya marunong bumasa ng maayos, pero may kaunti siyang alam sa matematika. Nagsimula ang mayordomo sa pinakapangunahing aralin at tinanong siya kung ano ang 3 plus 5, at nang sumagot si Van. Ang tanong nang hindi nagbibilang sa kanyang mga daliri, labis na humanga ang mayordomo kaya nagpasya siyang personal na turuan ito. Agad na alam ni Van na magiging impyerno ito, at napatunayan siyang tama dahil pinag-aral siya ni Esparta mula dapit hapon hanggang madaling araw. Ngunit salamat doon, natutong bumasa at sumulat si Van sa loob lamang ng ilang linggo. Pagkatapos nito, patuloy siyang masigasig na nag-aral, at nang mag-4 na siya, panahon na para magsimula ang kanyang mga aralin sa paggamit ng espada. Ang una niyang kasama sa pagsasanay ay si Till, na nakakaiwas na parang allergic sa kahoy na espada ni Van. Lumuhad siya matapos mabigang tamaan siya kahit minsan, at nanunukso si Till. Siya na nanalo laban sa kanya. Si Van ay humahabol sa kanya habang nakakunot ang noo, pero ang iba pang mga naiinggit na kasambahay ay humahawak kay Till dahil siya ay nanal insult sa isang maharlika. Sinasabi nila kay Van na parusahan siya para sa kanyang pagkamayabang, pero sinasabi niya na ayos lang.
Gayunpaman, ang mga kasambahay ay masyadong mahigpit, at ipinipilit nilang parusahan ni Van si Teal, kaya sinisipa niya lang ang kanyang noo at sinasabi sa lahat na naipagkaloob na ang katarungan. Sa susunod na taon, nakatuon si Van sa pagsasanay ng espada, at sa edad na 5, kaya niyang talunin ang mga nakatatandang estudyante dahil mga bata lang sila na may simpleng paraan ng atake, at siya ay isang ganap na lalaki na may maunlad na isip. Ang ibang estudyante ay humahanga na si Van ay henyo kahit pagdating sa laban. At mas lalo silang namangha nang makita nilang magiliw siyang makitungo sa kanila kahit na mas mababa ang kanilang katayuan sa lipunan. Pagkatapos nyon, nagpahinga si Van nang dumating doon si Dee, ang katuwang na komandante ng mga kabalyero, upang tingnan ang kanyang mga kamay. Nakita niyang makinis na makinis ang mga kamay ni Van at walang kalyo, na nagpataka sa kanya kung paano siya naging ganoon kahusay nang walang sapat na pagsasanay. Sinabi ni Van sa kanya na masyado siyang abala sa kanyang pag-aaral para magsanay ng regular, at casual na ibinunyag ni Dee na inutusan si Esparto ng Marquis na gawing 3 beses na mas mahirap ang mga leksyon ni Van. Lubhang ikinagulat ito ni Van, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ganoon kahaba at kahirap ang kanyang mga leksyon. Tinanong siya ni Dee kung interesado siya sa pag-aaral ng eskrima dahil mamamanhik siya sa Marquis na bawasan ang kanyang mga aralin upang makapagsanay siya upang maging pinakamahusay na espadachim ng kanilang bansa. Sinabi ni Van sa kanya na gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang mga aralin at kasanayan sa espada, at nagpasya si Dee na personal siyang sanayin para sa pinakamahusay na resulta. Tiniyak niya kay Van na hindi siya mahihirapan dahil bata pa lang siya. Ngunit mas malaking kasinungalingan yon kaysa sa lahat ng sinabi ng sinumang politiko. Ang mga aralin ni Dee ay sadyang napakahirap, ngunit sa kabila ng lahat, masaya si Van sa buhay pagkatapos ng muling pagsilang. Lumipas ang 1 pang taon, at ngayon ang 6 na taong gulang na si Van ay kilala bilang henyo sa buong teritoryo niya. Gayunpaman, napupudpud siya dahil ang buhay niya ay umiikot sa mga libro at espada. Kaya isang araw, sinabi niya kay Teal na gusto niyang lumabas. Di nagtagal, dinala siya nito sa palengke kasama ang 2 kabalyero, at labis na natuwa si Van na makakita ng iba't ibang uri ng tindahan. Nausisa siya sa marangyang gusali sa likuran niya, at sinabi ni Teal sa kanya na ito ang Merry Chamber of Commerce, isang malaking kumpanya na may mga sangay sa buong bansa. Napagtanto ni Van na ito ay parang Walmart lang ng mundong ito, nang bigla, nakita niya ang isang lalaki na hinihila ang isang batang lalaki na mukhang napakadumi at sinaktan. Sinabi ng lalaki kay Van na lumayo ng tingin dahil hindi ito palabas, at naghanda ang kanyang mga kabalyero na pigilan ang lalaki. Mula sa kanyang katawan dahil sa pag-insulto sa isang maharlika. Pinahinto sila ni Van at tinanong ang lalaki kung bakit nito hinihila ang batang yon, at mayabang itong sumagot na ibebenta niya ang kanyang anak sa pagkaalipin, at walang makakapigil sa kanya. Ito ang pinakakagulat-gulat na balita para kay Van, ngunit sinabi ni Teal sa kanya na ang mahihirap na tao sa mundong ito ay madalas ibenta ang kanilang mga anak sa pagkaalipin upang makakuha ng karagdagang pera. Talagang nagulat si Van dito, ngunit bago siya makialam, isang inang may kayumangging balat ang dumating doon, at tuwang-tuwa siyang makita ang bunsong anak ng Marx, buong pagmamalaking kinumpirma ni Teal at ipinagmalaki ang kanyang sagisag ng pamilya sa inang may kayumangging balat, na nagpakilala bilang si Rosalie mula sa Merry Chamber of Commerce. Agad na tinanong ni Van si Rosalie kung magkano ipagbibili ang batang may buhok na asul, at mabilis niya itong sinulyapan, at pagkatapos ay tinanong ang ama nito kung mayroon itong anumang katangian ng mahika. Sumagot ito na mayroon siyang mahika upang magnakaw ng mga bagay, at sinabi ni Rosalie na ang bata ay maaari lamang ipagbili sa halagang 3 malalaking pilak na barya. Nagalit dito ang matandang bastardo, na pinagbuhatan ng kamay ang kanyang anak dahil sa pagiging walang halaga nito na ang presyo ng pagbenta ay mas mababa pa sa buwanang subscription ni Sophie Rain sa OnlyFans. Sinabi ni Rosalie sa kanya na maging mas mabait sa kanyang anak. Ngunit nagpasya siyang dalhin siya sa ibang tindahan upang makakuha ng mas magandang presyo para sa kanya. Bigla, inalok ni Van na bilhin ang bata sa halagang 5 malalaking pilak na barya, at nag-aatubiling tinanggap ng lalaki ang alok na iyon. Pinalaya ni Van ang bata at tinulungan siyang makabangon, tinanong ang pangalan nito. Ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang Cam habang hawak ang kamay ni Van at tumayo. Sinabi ni Van sa kanya na malaya siyang pumunta kung saan niya gusto ngayon, hanggang sa tanungin siya kung bakit niya pinakawalan ang bata gayong binili niya lang ito.
Sumagot si Van na gusto lang niya itong tulungan. Nalaman niya pagkatapos na walang matutuluyan si Com at nagpasya siyang dalhin ito sa mansyon. Sinabi ng mga kabalyero kay Van na hindi siya maaaring magdala ng batang hindi kilala ang pinagmulan sa mansyon ng normal, at kailangan niya itong kunin bilang isang tagapaglingkod. Bilang isang modernong tao na ayaw sa ideya ng pag-aalipin, nasaktan si Van sa sinabing yun. Ngunit dahil ayos lang yun kay Com, nagpasya siyang sundin ang ideya. Inabala siya ni Rosalie at sinabing kailangan nilang tapusin ang kasunduan sa paglilingkod bago yun, at hiniling niya sa dalawang binata na hawakan ang kanyang mga kamay. Gumamit siya ng orasayon upang ihagis ang orasayon ng kasunduan kay Com, lumilikha ng isang tato sa likod ng kamay nito upang ipakita na naglilingkod na ito kay Van. Sa gayon, dinala ni Van si Com sa mansyon, at di nagtagal, naging isang mahusay at tapat na tagapaglingkod ito. Isang araw, dumating si Com para sabihin kay Van na hinahanap siya ni Dee, at binigyan siya ni Van ng cookie para magsinungaling na wala siya rito. Tinanggap ni Com ang suhol at pagkatapos ay sinabi na alam na ni Dee na nandito siya, ngunit sinabi ni Van sa kanya na gumawa ng kwento kung kinakailangan. Napansin niya pagkatapos na hindi suot ni Com ang guwantes na binili niya para rito, at idineklara niya na gusto niyang ipakita ang kanyang tato sa mundo dahil ito ay patunay na naglilingkod siya kay Van. Gayunpaman, nang sabihin ni Van na talagang gusto niyang suotin nito ang guwantes, agad nagbago ang isip ni Com. Sakto, kumatok si Dee sa pinto, at lumabas si Com para sabihin dito na wala si Van. Sabi ni Dee na nakita lang siya ng isang lingkod na pumasok, ngunit sinabi ni Com na ang lalaking yun. Siguradong gumagamit ng matinding shrooms sa maliwanag na araw. Nagdududa si Dee doon dahil nakita niya ang mga mumo ng cookie sa paligid ng bibig ni Com, ngunit mabilis niyang pinunasan ang mga ito at sinabing siguro ay gumagamit din siya ng shrooms para lang mag-isip ng ganoon. Humanga si Dee sa lakas ng loob ng batang tagapagsilbi na sumagot pabalik sa kanya upang protektahan ang kanyang amo, kaya nagpasya siyang sanayin siya sa halip na si Van. Lumipas pa ang 2 taon, at si Van ay naging 8 anyos, na nangangahulog ang panahon na para sa kanyang seremonya ng pagtatasa. Mataas ang pag-asa ng lahat para sa kanya, at gusto nilang siya ang maging kanilang pinuno dahil hindi lang siya henyo, kundi mabait din sa lahat. Sigurado rin ang kanyang ama na magkakaroon si Van ng mahika ng elementong apoy tulad niya, ngunit lahat ng kanyang pag-asa. Napalitan ng pagkasuklam at pagkadismaya nang malaman niya na may talento si Van sa mahika ng produksyon. Sabi ni Jalma, ang mahika ng produksyon ay itinuturing na pinakamasamang uri ng mahika ng mga maharlika dahil pinapayagan nito ang mga tao na lumikha ng mga espada at kung ano-ano pa gamit ang hilaw na material at imahinasyon. Gayunpaman, lahat ng iyon ay magagawa kahit walang mahika, at walang sino man ang nangangailangan ng isang maharlika na para bang isa lamang pinagmamalaking panday. Sabi ni Jalma, pareho sila ng kanyang yumaong asawa na malalakas na manggagaway ng apoy, at hindi niya matanggap na ang kanilang anak ay magkakaroon ng pinakamahinang mahika. Binunot niya ang kanyang espada at sinabing sana ay kumilos na siya ng mas maaga, noong gabing iyon, ngunit itutuwid niya ang kanyang mga pagkakamali ngayon. Si Van ay nanigas sa takot at hindi alam ang gagawin ngunit bago pa siya saktan ng kanyang ama, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Mersha ay humakbang upang ipagtanggol siya. Iminungkahi niya na mayroon silang isang liblib na nayon sa kanilang teritoryo na hindi pa gaanong maunlad, at dapat nilang hayaan si Van na paunlarin ito. Hinimok siya ni Jalma na ipaliwanag ng mas detalyado, at sinabi ni Mersha na ang walang pangalang nayon ay mayroon lamang 100 residente at wala silang anumang kalamangan. May malalakas na halimaw sa kabundukan sa Hilaga, at mayroong isa pang teritoryo ng Maharlika sa mismong tabi nila. Bukod pa rito, ang kanilang karibal na kaharian, ang Yelenita, ay nasa kabila lamang ng nayon, at doon lamang sila nagsasagawa ng ilang pagsasanay militar. Sumang-ayon din si Jalma sa plano dahil ang walang pangalang nayon ay isang teritoryong kamakailan lang nakuha, at hindi pa sila lubusang tapat sa kanilang pamilya, na ginagawang isang magandang desisyon ang pagpapadala ng isang miyembro ng pamilya doon. Pinupuri niya si Mersha sa paghahanap ng gamit para sa kahihiyan ng kanilang pamilya at sinabi kay Van na umalis patungo sa nayon sa lalong madaling panahon. Nang makaalis ang lahat, humingi ng paumanhin si Mersha kay Van sa pagmumungkahi na ipadala siya sa isang malupit na lugar, ngunit ayaw niyang mamatay si Van sa kamay ng kanilang ama. Nagpasalamat si Van sa kanya sa pagligtas ng kanyang buhay,
At nangako si Mersha na tutulungan siya hanggat kaya niya para mamuhay ng komportable sa nayon. Di nagtagal, nagsimulang mag-impake si Van ng kanyang mga gamit, at galit na galit si Till sa Marquis dahil sa pagpapadala sa kanya sa isang malayong lugar. Pero sinabi niya sa kanya na sa totoo lang ay inaabangan niya ito dahil magkakaroon siya ng maraming libreng oras doon. Habang nilalagay ang kanyang bagahe sa mga karawahe, naisip ni Van kung paano siya hindi pinayagan ng kanyang ama na magdala ng anumang mga knights, at kinailangan ni Mersha na umarkila ng mga adventurer para bantayan siya. Bukod pa rito, pinayagan lang siyang isama si Com sa simula. Ngunit salamat sa pamamagitan ng kanyang kapatid, kasama na rin niya si Till ngayon. Bigla, dumating si Dee doon at sinabi kay Van na sasama siya para kumpletuhin ang kanyang pagsasanay. Talagang ayaw ni Van yan at sinabi na ipinagbabawal ng kanyang ama ang mga knights na sumama sa kanya. Sumagot si Dee na wala pa siyang natatanggap na balita tungkol doon, at siya pa nga ay kasama ang dalawa niyang kabalyero. Hindi lang yun, dahil dumating din si Esparta doon, sinabi kay Van na maaga siyang nagretiro mula sa mansyon na ito, at sasama siya kay Van para ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya. Nang magsimulang yumandar ang karawahe, medyo nalungkot si Van na hindi man lang niya magamit ang sagisag ng pamilya ngayon dahil gusto ng kanyang ama na palihim siyang ipadala palayo. Gayunpaman, ang buong lungsod ay nagtipon upang magpaalam sa kanya dahil ang mga kabalyero ay may dalang malalaking bandila na nakasulat na umaalis si Van. Nagulantang si Van nang makita yun at tinanong kung ano ang ginagawa nila. At sinabi ng mga kabalyero sa kanya na sumusunod lang sila sa utos ni Dee at hindi nila pwedeng ibaba ang mga bandila hanggat hindi niya sinasabi. Ngunit tulog siya ngayon. Dahil doon, nagpaalam ang buong lungsod kay Van, at nangako siyang babalik sa kanila balang araw. Maya-maya, kumuha si Van ng maliit na sanga at ginamit ang kanyang production magic para gawin itong espada, na mangangailangan ng uri ng nuclear reaction para palitan ang kahoy ng metal. Pero ano ba ang alam ko? Humanga rito sina Com at Till, at sinabi ni Van na gusto lang niyang tingnan kung may magandang paraan para gamitin ang kanyang magic na sinasabing walang saysay. Pagkatapos ay sinabi ni Till sa kanya na malapit na sila sa nayon, at sabik si Van na makita ito. Sinabi niya kay Com na kung hindi niya gusto ang buhay sa nayon, maaari siyang laging bumalik sa mansyon. Handa siyang paalang bisa ang kontrata ng pagkaalipin at sinisiguro kay Com na maaari niyang paglingkuran si Mersha, na pakikitunguhan siya ng maayos. Agad na tumanggi si Com, na sinasabing pinanumpaan na niyang maglingkod kay Van at mananatili siyang kasama nito hanggang sa huli. Medyo nabigla si Van dito dahil parang alok ito ng kasal, na isang bagay na hindi niya kailanman natanggap sa kanyang nakaraang buhay. Biglang umalag ang karawahe at huminto, at binuksan ni Van ang bintana para alamin kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng isang kabalyero na may gulo sa unahan dahil inaatake ang nayon ng ilang bandido. Agad na nagpatawag si Van ng pulong, at sinabi sa kanya ni Dee na ang sanay lumaban ng mga bandido, kaya walang laban ang mga taga-nayon sa kanila. Humigit kumulang 50 sila, at bagamat pinipigilan ng makapal na pader na gawa sa kahoy ang pagsugod ng mga bandido, ay pinapana nila ang mga taga-nayon sa kabila. Sinabi ni D.K. Van na dapat nilang labanan ang mga bandido dahil mapapaalis nila ang mga ito kung magtutulungan ang lahat. Ngunit tumanggi ang pinuno ng mga adventurer, si Ortho, na makipagtulungan. Sabi niya, ang misyon niya lang ay bantayan si Van hanggang makarating ito sa nayon, at hindi niya hahayaang sumugod ang kanyang mga tauhan sa isang laban na dehado sila. Nagtalo si Dee na ang mga taga-nayon ang unang mamamayan na mapapasailalim sa ang pamamahala ni Van, at dapat nila itong ipaglaban. Sinabi ni Ortho sa kanya na ang mga ideyang ito ay angkop para sa isang kabalyero na tulad niya. Ngunit siya at ang kanyang mga tauhan ay mga adventurero, kaya hindi angkop sa kanila ang logika ng kabalyero. Walang nasagot si Dee doon, kaya hiniling niya kay Ortho na protektahan si Van habang siya at ang mga kabalyero ay lumalaban sa mga bandido. Alam niyang maaari siyang mamatay sa proseso at hiniling sa mga adventurero na dalhin si Van at tumakbo pabalik sa lungsod kung kinakailangan. Gayunpaman, tumutol si Esparta sa halatang handgal na planong ito. Sinabi niya sa lahat na maaaring mukha siyang ordinaryong lingkod, ngunit siya ay isa palang elemental mage at tutulungan niya sila manalo sa labanan. Nahihirapan ng lahat na paniwalaan yun, ngunit idineklara ni Esparta na gagawa siya ng pader, at ang mga adventurer ay dapat magpaputok ng mga malayuang atake mula sa likod nito. Iyon ang aabala sa mga bandido,
at sabay silang bibigyan ni Dee at ng mga kabalyero ng panig na atake. Iniisip ni Esparta na kapag sinalakay ang mga bandido mula sa lahat ng panig, tatakas sila. Tinanong siya ni Van kung plano niyang manatili sa likod at lumaban, at kinumpirma ng matandang mayordomo, na sinasabing kailangan niyang patuloy na umatake upang mapanatili ang pagtuon ng mga bandido sa kanya. Sabi ni Van na delikado iyon at maaari siyang mamatay, ngunit nais ni Esparta na magwakas ng may karangalan. Sinabi ni Van sa kanya na hindi siya maaaring mamatay sa isang lugar na tulad nito matapos ang matapat na paglilingkod sa kanyang pamilya sa loob ng mga dekada, at ayaw rin niyang mamatay ang mga kabalyero. Alam niya na kung mawawala sina Esparta at Dee ngayon, mabibigo siyang mapaunlad ang nayon ng mag-isa, at tiyak na pagbabayaran siya ng husto ng kanyang ama para sa kanyang mga pagkukulang. Kaya naman si Van ay nag-isip ng alternatibo at inanusyo na siya ang tatayong Pain. Nagulat ang lahat nang marinig ito, hanggang sa kaagad na tumutol na mangyari yun. Sinabi niya na siya na lamang ang magiging Pain, at handa namang pumalit si Com. Sumagot si Van na ayaw niyang may mamatay na malapit sa kanya. Kaya siya ang magiging Pain. Plano niyang sumakay sa karawahe at harapang sugurin ang mga bandido, upang mabigyan ng iba ng pagkakataong salakayin sila mula sa mga gilid. Iniisip ni Dee na masyado itong delikado, ngunit ipinaalala ni Van sa kanya na siya ay nagsanay sa ilalim niya, kaya hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. At kahit mamatay siya, wala nang mas dakilang wakas para sa isang maharlika kaysa ang mamatay para sa kanyang mga mamamayan. Binunot niya ang kanyang espada at sinabi kay Dee na iwan ang kanyang katawan kung sakaling siya ay mamatay, dahil ayaw niyang madungisan ang pangalan ng kanyang pamilya sa kanyang kamatayan. Naiantig ang damdamin ni Ortho sa mga salita ni Van, na naaalala kung paano siya hindi masaya sa pagkuha ng trabaho ng pagbabantay sa isang maharlikang anak dahil akala niya ang lahat ng mga ito ay mayayabang at walang galang. Gayunpaman, nang lumapit si Van upang batiin siya at pinuri pa siya sa kanyang astig at matapang na hitsura. Nagbago ng kaunti ang kanyang pananaw. Ngayon na nakita niyang isinusugal ni Van ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao, nagpasya siyang huwag maging duwag at ipinahayag na lalaban siya kasama niya. Sinabi sa kanya ni Van na hindi ito kasama sa bayad para sa kanya, ngunit sumagot si Ortho na hindi siya magiging astig at palaban kung hahayaan niya ang isang bata na isugal ang kanyang buhay sa kanyang presensya. Sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan sa kanya, at pagkatapos ay humakbang din si Dee, na nagsasabing hindi niya hahayaang isugal ng kanyang Panginoon ang buhay nito habang buhay pa siya. Sumang-ayon si Esparta sa kanya, na nagsasabing kailangan niyang turuan si Van mula sa simula kung sa tingin nito ay magandang estratehiya ang pagsusugal ng kanyang buhay. Agad siyang nakaisip ng bagong plano at lumikha ng pader na lupa sa loob ng segundo bago sabihin sa mga kabalyero at adventurer, para palibutan ng mga bandido mula sa magkabilang panig. Si Ortho at ang kanyang malaking kaibigan ay sumugod sa isang panig habang si Dee at ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa kabilang panig. Samantala, ang ibang mga adventurer ay nagsimulang magpakawala ng mga pana mula sa likod ng pader, napabagsak ang ilan sa mga bandido at ginulo ang iba pa. Inutusan sila ng kanilang pinuno na unahin ang mga nasa likod ng pader, ngunit sumugod si Dee at napabagsak ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Sumama rin sa laban sina Ortho, ang mga adventurer, at ang mga kabalyero, at kung hindi pa yun sapat para lubos na matakot ang mga bandido, nagsimulang maglabas si Dee ng nakakatakot na aura na nagpatakbo sa kanila. Napagtanto ng pinuno ng mga bandido na hindi sila mananalo ng ganito, kaya sumugod siya patungo sa ang mga pader upang patayin ng mga tao sa likod nito. Sinubukan ni Ortho na alertuhan ang kanyang koponan, ngunit hindi sila nakarik sa oras, at naghahanda ang Cyclops wannabe na iindayog ang kanyang mabigat na palakol sa nerd na may berdeng buhok. Dumaan si Van sa tamang oras at tinukso ang pinuno ng mga bandido upang makuha ang atensyon nito. Binola niya ang malaking lalaki at pagkatapos ay mabilis na sinaktan ang mga tuhod nito mula sa likod, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Sumama rin si Com sa laban at lumundag patungo sa pinuno ng bandido gamit ang palakol nito bilang tap-akan at naghatid ng matinding pangwakas na hataw. Di nagtagal pagkatapos noon, lahat ng natitirang bandido ay nabihag, na walang sinumang nasawi mula sa puwersa ni Van. Masaya si Ortho na nakamit nila ang pinakamahusay na posibleng resulta, at sinabi na kapag natanggap na nila ang bayad, tapos na ang kanilang trabaho dito. Ngunit medyo nagtataka na siya kay Van ngayon.
Nakikita niya ang malaking potensyal kay Van at tinanong ang kanyang grupo kung gusto nilang manatili at tingnan kung ano ang magagawa niya sa walang pangalang nayong ito. Kalahati sa kanila ang nagsabi sa kanya na walang sapat na pera sa nayon para sa kanila. Ngunit nanatili ang kanyang pangunahing grupo dahil nakita na rin nila si Van na kumikilos, at naniniwala silang hindi siya ordinaryong bata. Gusto nilang mamuhunan sa kanya dahil sigurado silang magiging malaki siya balang araw, at pagkatapos ay maaari nilang ipalit sa pera ang lahat ng loyalty points. Samantala, pinagalitan ni Till si Van dahil sa pagtataya niya sa kanyang buhay at sinabi sa kanya na hayaan siyang sumuong sa panganib. Sa susunod, sa sandaling yun, dumating doon si Dee at ang iba pa at sinabi kay Van na nagtipon-tipon ang mga taga-nayon sa tarangkahan. Nagpasya siyang pumasok sa nayon ng may pagmamalaki at pag-asa, ngunit nang makita niya ang nayon, nawalan siya ng kaunti sa dalawa dahil mukha itong mahina at tiwangwang. Sinalubong ng pinuno ng nayon si Van at pinasalamatan siya sa pagliligtas ng kanyang buhay. At ang unang tanong ni Van ay kung nasa laki na ang nayon dati. Kinumpirma ng matanda, sinabing sinalakay na sila ng maraming beses ngayong taon. Tinanong ni Van ang dahilan yun, at sumagot ang pinuno na dati, ang nayon ay bahagi ng ibang teritoryo, at regular itong binabantayan ng mga kabalyero. Mula nang maging bahagi sila ng teritoryo ng pamilya Ferdio, walang pumunta upang alagaan sila. Humingi ng paumanhin si Van para doon at sinabing hindi pa nakikita ng kanyang ama ang halaga ng maliliit na nayon. Nagalit ito sa mga taga-baryo, at tinanong ng matandang pinuno kung iniisip ng mga maharlika na hindi karapat-dapat protektahan ang maliliit na nayon dahil hindi sila nagbabayad ng gaanong buwis. Sinabi ni Van sa kanya na walang kabuluhan ng sisihin ang sinuman, at lalo nitong ikinagalit ang mga taga-baryo. Sinabi nila na ang isang maharlika ay hindi kailanman makakaunawa sa kanilang pinagdadaanan, ngunit sinabi ni Van na pinag-uusapan nila ang kinabukasan ng nayon at ang kanyang galit ay hindi kailangan dito. Sinabi niya na ang mga maharlika ang may pananagutan sa kalagayan ng nayon, ngunit ang mga batas na nakasulat ng tagapagtatag ng kaharian ang pangunahing dahilan. Sinabi niya na ang pagsisi sa batas ay walang mababago, at kailangan nilang gumawa ng iba pa para protektahan ang nayon. Ang unang paraan ay ang lumikha ng isang bagay na napakahalaga na hindi sila kayang balewalain ng kaharian. Ang ikalawang paraan ay ang kumita ng sapat na pera para kumuha ng mga mersenaryo na magpoprotekta sa kanila, at ang huling paraan ay ang pagbutihin ng nayon at gawin itong mas mainam. Isang masamang tao sa nayon ang nagsabi sa kanya na naisip din nila ang ideyang yon, ngunit wala silang anumang bagay. Sinabi ni Van sa kanya na iba na ang mga bagay ngayon dahil mayroon silang bagong Panginoon, at gagawin niya ang lahat para ipagtanggol ang nayon. Pero, hindi siya pinagkakatiwalaan ng mga taga-nayon dahil bata pa siya, ngunit nang si Esparta. At humakbang si Dee at ipinakilala ang sarili bilang ang dating punong mayordomo at ang pangalawang komandante ng Orden ng Gabi, biglang lumaki ang kumpiyansa ng mga taga-nayon na ang kanilang nayon ay nasa mabuting mga kamay. Tinanong ng pinuno si Van kung mayroon siyang makapangyarihang mahika ng elemento, at agad niyang nilinaw na ang pinakamahusay niyang magagawa ay mahika ng produksyon, kaya huwag silang umasa ng lakas ng laban mula sa kanya. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang magmaktol ng hayagan at nasaktan ang ego ni Van noon din. Isang taga-nayon ang nagtanong sa kanya kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa buwis, dahil sa kasalukuyan ay nahihirapan silang magbayad ng 30% ng kanilang kita. Nagpasya si Van na ibaba ito sa 10% hanggang sa maging matatag ang nayon at nagsimula ng lahat ng mga taga-nayon. Nagusto siya. Pagkatapos, sinabi ni Van na kailangan nilang pagtuunan ang depensa ng nayon at tinanong si Esparta kung matibay ba ang pader na lupa na ginagawa niya. Sumagot ang mayordomo na ito'y tumatagal lamang ng sandali bago maubos ang monor at pagkatapos ay nagiging tumpok lang ng lupa. Nagpasya si Van na magpatayo ng matibay na pader sa huli. Ngunit hiniling kay Esparta na gumawa muna ng isa gamit ang mahika. Agad na lumikha ang matandang mayordomo ng napakalaking pader sa paligid ng nayon at lahat ay namangha sa pagkakita nito. Pagkatapos noon, sinabi ni Van na kailangan nila ng mga hukay at bitag para pabagalin ang sinumang bandido, at tinanong siya ni Dee para iwan yun sa kanya. Pagkatapos ay bumaling si Van sa mga taga-nayon, sinasabing kailangan nilang magtulungan para muling itayo ang nayon, dahil sa ganoon ay hindi na magiging malayong pangarap ang gawin itong isang matagumpay na lugar.
Pagkatapos nyon, pumunta si Van sa kagubatan para lubusang subukan ang kanyang mahika sa produksyon. Kumuha siya ng maliit na troso at ginamit ang kanyang mahika para lubusang maramdaman ang bawat pulgada nito. Pagkatapos ay hinati niya ang kahoy sa napakanipis na mga hibla at saka hinabi ang mga ito sa isang matibay na pattern, na lumilikha ng isang solidong pride cube, hanggang sa lumapit at magtanong kung ano yun. At sinabi ni Van sa kanila na yon ay isang nanomaterial cube, na talagang malakas. Gumawa siya ng maraming yun at di kalaunan ay dumaan sina Ortho at ang kanyang mga kaibigan. Naging interesado sila sa RGB, mga cube at tinanong ni Ortho kung maaari niyang subukang putulin ang isa. Inihagis niya ang isang bloke sa ere at saka buong lakas na hamampes dito, ngunit tumama ang bloke sa kalapit na puno at walang ni isang gasgas dito. Hindi makapaniwala si Ortho dahil ang kanyang hampas ay kayang pumutol ng bato, ngunit buo pa rin ang nanomaterial cube. Pagkatapos nito, patuloy na nag-eeksperimento si Van sa kanyang mahika at patuloy na gumagawa ng mga armas at iba pa hanggang sa magsimulang lumubog ang araw. Tinanong ni Till kung hindi ba siya pagod dahil ang production magic ay sinasabing kumokonsumo ng maraming mana, ngunit ayos na ayos ang pakiramdam ni Van. Iniisip niya kung gaano karaming mana ang mayroon siya, at casual na gumawa ng katana mula sa kahoy, dahil sino ang may pakialam sa agham at pagpapanatili ng enerhiya at materya kung may mahika ka. Nagsimulang kumislap ang mga mata ni Com sa pagkakita ng bagong uri ng espada kaya ibinigay ito ni Van sa kanya at pagkatapos, nagsimula na ring tingnan siya ni Till ng may pagmamakaawang mga mata. Binigyan siya ni Van ng palakol at hindi ito ikinatuwa ni Till dahil mayroon itong nakakatakot na disenyo ng bungo na hindi bagay sa kanya. Nang gabing yun, habang natutulog sina Till at Com, naupo si Van sa harap ng bonfire, hindi makapagpahinga. Pakiramdam niya ay pagod siya matapos maglakbay at lumaban at marumi rin dahil hindi pa siya naliligo sa loob ng ilang araw. Inaakala niyang maayos ang kanyang mga tagapaglingkod, ngunit sigurado siyang pagod na rin sila at kailangan niya ng ilang pangunahing pasilidad bago magtrabaho sa nayon. Kaya, kinabukasan, sinimula ni Van na magpatong-patong ng mga nanocube sa isang bukas na espasyo upang makabuo ng bahay mula sa mga ito. Nagtipon ng mga taga-nayon upang tingnan kung ano ang ginagawa niya at maging si Van ay hindi sigurado kung kaya niyang gumawa ng ganoon kalaking bagay. Gayunpaman, nagtuon siya sa mga detalye at hakbang sa pagtatayo ng bahay. Una, nagtayo siya ng matitibay na haligi na susuporta sa bigat ng kisame at pagkatapos ay nagtayo ng mga dingding sa paligid ng mga ito. Sumunod, gumawa pa siya ng mas maraming silid na may mga pinto at bintana at pagkatapos ay nilagyan ng bubong upang makumpleto ang gusali. Dahil doon, nabuo agad ang kanyang bahay, at walang makapaniwala na nagtayo si Van ng isang buong mansyon sa loob lang ng ilang saglit, ngunit masaya siya na mayroon na siyang bahay na matitirhan ng comfortable. Ang buong nayon at mga kaibigan ni Van ay patuloy na nakatitig sa mansyon na nakababa ang kanilang mga panga. At sinabi ni Till na ang kanyang mahika sa paglikha ay mas angkop para sa pamamahala ng isang teritoryo kumpara sa elemental na mahika. Nagpakumbaba si Van, sinasabing mas maganda pa rin sa pangkalahatan ang opensibang mahika dahil pinapayagan nito ang isang maharlika na protektahan ang kanyang mga tao. Nararamdaman niya na mas panatag ang mga tao sa ilalim ng isang maharlika na kayang magpalabas ng bolang apoy kumpara sa isang pinalaking trabahador sa konstruksyon. Hindi sumang-ayon sa kanya sina Till at Com at sinabing mas gusto nilang manirahan sa kanyang bayan kaysa sa kanyang ama, ngunit iniisip ni Van na pinapanigan lang siya ng mga ito. Ngunit naniniwala si Esparta na sinabi niya kay Van na sa panahon ng digmaan, mas gugustuhin ng mga tao na manirahan sa ilalim ng mga maharlika na may malakas na kapangyarihan sa pag-atake, ngunit sa mapayapang panahon, ang kanyang kakayahan ang pinakamahusay para sa kanilang pagunlad. Sina D, Ortho, at ang iba pa ay pareho rin ang nararamdaman, at sinasabi nila kay Van kung gaano kahanga-hanga na nakagawa siya ng bahay ng mas mabilis kaysa sa pagtakbo ni Usain Bolt ng 100 metro. Sinabi ni Van sa kanila na kung bibigyan siya nila ng kahoy, kaya rin niya silang ipagtayo ng mga bahay, at kapwa sina D at Ortho ay nasa sabik na mangolekta ng kahoy at unahin muna ang pagpapagawa ng kanilang bahay. Ngunit, hindi lang sila ang gustong magkaroon ng bagong bahay, at mahiyain na nagtanong ang punong nayon kay Van kung may dala silang tabla. Makakapagtayo rin siya ng mga bahay para sa kanila. Sinimulan ng mga taga-nayon ang pagsasabi sa kanya kung paano sira-sira at hindi na mapakikinabangan ang kanilang mga bahay,
at napagtanto ni Van na talagang nakakapagod ang pagsasaayos ng lahat ng iyon. Gayunpaman, ayaw niyang biguin ang kanyang mga tao, at totoo na ang kanilang mga bahay ay handa ng gumuho anumang oras. Pumayag siyang magpatayo ng mga bahay para sa kanila kung dadalhan siya nila ng kahoy para doon, at labis ang kagalakan ng lahat nang marinig ito. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, sabay-sabay na lumikha si Van ng isang buong blok ng tirahan. At namangha pa rin ang mga tao sa kanyang kasanayan. Sabi nila, ibang usapan ang pagkakaroon ng malaking mana pool, ngunit alam din ni Van kung paano magplano ng angkop na layout para sa isang pamayanan. Ipinagmalaki ni Van ang kanyang kaalaman sa arkitektura at disenyo at sinabing ginamit niya ang grid layout kung saan ang bawat unit ay binubuo ng 4 na bahay na may malawak na kalsadang nagkokonekta sa kanila. Sa ngayon, ginawa niya ang lahat ng bahay na pantay-pantay upang walang awayan, ngunit plano niyang ayusin ang mga ito sa kalaunan kapag mayroon na silang mas matibay na hilaw na materyales na magagamit. Lubos na nagpapasalamat ang mga taga-nayon at inialay ang kakaunting ani na mayroon sila kay Van bilang regalo. Pagkatapos nyon, gumawa si Van ng isang pampublikong paliguan sa tabi ng kanyang mansyon dahil gusto niya na maligo araw-araw, ngunit ang mga taga-baryo ay interesado rin dito. Sinabihan ni Natil at ng salamangkerong may berdeng buhok na si Pluriel si Van na maligo kasama sila, at nagulat siya nang marinig yun at pinaalalahanan sila na isa na siyang ganap na lalaki. Nauna ang mga babae sa paliligo, at sinabi ni Pluriel na si Van ay kaiba sa ibang mga maharlikang nakilala niya, at napakabait at matalino nito. Agad namang nagsimulang magkwento si Till tungkol sa kung gaano kahusay ang kanyang amo, at nang matapos siyang sabihin ang lahat ng iyon sa kanyang bagong kaibigan, turn na ng mga lalaki para maligo. Nauna sina Van at Com sa loob, at napansin ni Van na si Com ay nagpapalaki ng kalamnan matapos ang regular na pagsasanay kay Dee. Usap-usapan, heto na nga pala si Dee. Dumating noon sina Dee at ang mga kabalyero sa paliguan, at pagkatapos ay nagsimulang iwagayway ng malaki ang katawan na tila hindi nag-iisip ang kanyang mabigat na espada sa pampublikong paliguan. Pagkatapos ng paliligo, pumasok si Van sa kanyang silid upang magpahinga at humilata sa kama. Iniisip na sa wakas ay makakapagpahinga na siya matapos ang isang nakakapagod na araw. Kinabukasan, nagising siya at nakitang naghukay ang mga kabalyero ng kanal sa paligid ng nayon upang protektahan ito mula sa mga mananalakay, at sinabi ni Van na kailangan nila itong punuin ng tubig para sa pinakamainam na resulta. Kailangan din nila ng tubig para sa pag-inom, pagsasaka, at sa pampublikong paliguan. Kaya nagpasya si Van na ang susunod nilang prioridad ay ang masiguro ang isang matatag na pinagmula ng tubig. Agad siyang naghahanap ng kalapit na anyong tubig, at pagkatapos ay gumawa si Esparta ng maliit na kanal patungo roon. Sinimulan ni Dee at ng iba pang mga batang lalaki ang pagpapalawak at pagpapahaba ng kanal, at sumunod naman si Van sa likuran nila, ginagamit ang kanyang mahika upang patatagin ang mga dingding at ilalim ng kanal upang hindi ito tumagas. Napansin niya na lubos na nasisiyahan si Dee sa paghuhukay ng matigas na lupa, at sinabi ni Esparta na siya ay medyo aktibo para sa isang lalaki na nasa edad 40 pa lamang. Pati si Com at ang mga kabalyero ay nagtatrabaho ng husto, at iniisip ni Van na aabutin ng hindi bababa sa 1 linggo bago matapos ang kanal. Gayunpaman, siya ay determinado na makakuha ng tubig para sa nayon dahil kapag kumpleto na ang kanilang mga pangunahing pasilidad, magsisimula ng dumalaw ang mga mangangalakal, at mapapabuti niya ang antas ng pamumuhay ng lahat. Aba, tila nasobrahan ang pagtansya ni Van sa sigla ng kanyang mga manggagawa, at sa pagtatapos pa lang ng araw, nasa kalahati pa lang sila ng biyahe patungo sa nayon. Sabi ni Van ay sapat na ito at pinatigil niya sila, at tinanong siya ni Dee kung ano ang problema dahil kaya pa niya. Sinabi ni Van na hindi lahat ay mayroong matinding lakas at sigla tulad niya, at si Com at ang iba pa ay nanginginig na sa pagod. Napagtanto ni Dee na hindi lahat ay katulad niya ang tibay, kaya pumayag siyang magpahinga para sa araw na yon. Kahit na may sapat pa siyang lakas, upang tapusin ang kanal ng mag-isa, ang kanal ay natapos kinabukasan, at ang lahat ng sangkot ay nagtipon sa ilog upang saksihan ang pagpapasinaya nito. Sinabi ni Van kay Esparta na buksan ang tarangkahan, at binasag niya ang isang batong pansara upang padaluyin ang tubig sa lagusan. Nagpalakpakan ng lahat habang nakikita nila ang tubig na dumadaloy ng tuloy-tuloy sa kanal na kanilang nilikha, at ang mga taga-nayon ay namangha sa pagkakita ng napakaraming tubig ng sabay-sabay. Di nagtagal,
Pinuno ng tubig ang mga trinsera sa paligid ng nayon, ngunit nangangamba si Van na baka magdulot ito ng pagbaha kapag nagsimula na ang ulan. Nagpasya siya na maghukay ng lawa sa likod ng nayon upang maiwasan nila yon, at sinabi ni Esparta na magsisilbi rin itong imbakan ng tubig para sa tagtuyot. Di nagtagal pagkatapos nyon, Van at ang kanyang mga kaibigan ay gumawa ng lawa sa likod ng nayon, at ang buong nayon ay nagtipon doon upang makita ito. Hindi nila mapigilan ang kanilang kaligayahan sa pagkakita nito, at nagpasalamat ang pinuno ng nayon kay Van dahil ngayon ay hindi na sila kailangang maglakad ng 1 milya para kumuha ng tubig para sa kanilang mga pamilya. Makalipas ang ilang araw, pinatibay ni Van ang pader ng nayon sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga piraso ng bato sa putik at pagkatapos ay ginawa itong semento gamit ang kanyang mahika ng produksyon. Ang lahat ay sigurado na sa ganoong katibay na pader, hindi na mahalaga kahit salakayin sila ng mga bandido, ngunit hindi pa rin nasiyahan si Van. Nagpasya siyang palakasin pa ang kanilang mga depensa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga balista sa ibabaw ng pader at naglagay ng mga kalasag sa harap ng mga ito upang makasugpo sila ng mga kaaway. Habang nananatiling ligtas mula sa kanilang mga atake sa malayo. Sabi ni Van na mga pangunahing bagay lang ang mga ito, ngunit hindi sumasang-ayon sa kanya ang lahat dahil mukha itong talagang astig at kahanga-hanga. Sa tingin nila ay walang sino mang maglalakas loob na guluhin ang kanilang nayon ngayon. At sabi ni Esparta na mali ang tawagin itong lugar na nayon dahil nagsisimula na itong magmukhang kuta. Sabi ni Dee na kung alam lang ni Halpa na may kakayahan si Van sa ganito, hindi niya ito kailanman palalayasin at gagawin pa sana niya itong kanyang kahalili kaagad. Hindi sumasang-ayon si Esparta, sinasabing mas binibigyan ni Halpa ng malaking halaga ang mga kakayahan sa labanan, at hindi niya kailanman pahahalagahan ng lubos ang talento ni Van. Nagtalo si Dee na si Van ay may higit pa sa sapat. Lakas sa labanan, at marahil ay mas malakas siya kaysa kaninuman. Kontra ni Esparta na magaling ang kapangyarihan ni Van sa pagprotekta ng mga tao, ngunit hindi siya makakapanakop ng ibang teritoryo. Minasama ni Dee ito bilang isang personal na insulto at sinabing ang digmaan ay higit pa sa simpleng pagtatama ng mga espada ng mga sundalo, nakikita na ang dalawang lalaki ay nagiging masyadong seryoso kaysa sa nararapat. Pinahinto sila ni Van. Sinabi niya na ang pagtatalo tungkol sa talento at ang paggamit nito ay walang maidudulot na mabuti sa kanila, at kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya upang mamuhay ng mas maayos sa kung anong mayroon sila. Natawa si Dee nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, at sumang-ayon kay Van, sinabing magiging dakilang pinuno siya, kahit saan pa siya ipadala. Siya, buong pagtitiwalang sinasabi na balang araw ay magkakaroon din siya ng kaharian na kakatunggali sa yaman ng kanyang ama, ngunit mas interesado si Van sa almusal dahil gutom na gutom siya. Nasiyahan siya sa almusal, inihanda ito ni Till para sa kanya, at natutuwa siya na nagustuhan niya ito, dahil medyo kapos sila sa sangkap. Napagtanto ni Van na ito ay isang nakababahalang bagay, at sinabi ni Esparta sa kanya na magandang ideya ang pagpapabuti ng depensa ng nayon, ngunit kailangan din nilang mag-alala tungkol sa kita nito. Wala silang anumang koneksyon maliban sa mga mangangalakal na pumupunta rito minsan sa isang buwan. Sumagot si Van na kaya niyang asikasuhin ang kasangkapan at kubyertos, at ang mga taga-nayon ay nakakapagtanim ng sapat na gulay upang mapakain ang kanilang sarili, kaya naman makakaraw sila ng maayos. Pinunasan ni Esparta ang piraso ng omelet mula sa kanyang bigete habang sinasabi niya kay Van na wala silang pampalasa dito, at wala rin silang mga sangkap para sa mga inihaw na panghimagas na labis na mahal ni Van. Nagulat si Van nang marinig ito at agad lumingon kay Till, na para bang pinagtaksilan siya nito. Nagpasya siyang magtayo ng isang espesyal na industriya na magbibigay sa nayong ito ng lahat ng perang kailangan nito. Hiniling niya sa kanyang koponan na bigyan siya ng mga ideya agad, at iminungkahi ni Com na maaari nilang ibenta ang mga nanocube dahil ang mga ito ay isang revolusyonaryong materyal. Agad tinanggihan ni Van ang ideyang yon dahil siya lang ang makakagamit nito. Sumunod, sinabi ni Till na maaari silang manghuli ng mga halimaw para sa mga materyales. Ngunit hindi rin sinang-ayunan ni Van ang ideyang yon dahil tanging ang mga adventurer at mga kabalyero lamang ang makakagawa nito. Iniisip ni Esparta na mahirap makahanap ng kakaiba sa baryong ito, kaya napagdesisyonan ni Van na pag-isipan itong mabuti. Nang bandang hapon, nakasalubong niya ang mataba mula sa grupo ni Ortho, na nagsabi na tila mahal na mahal siya ng kanyang mga alipin dahil nang hilingin niyang ipakita ng mga ito ang kakayahan ng kanilang mga sandata, tumanggi sila na masira ang mga sandata sa paggamit.
Nalungkot si Van sa kanilang dalawa at sinabi na ang mga sandata ay ginawa para gamitin, at kung pananatilihin lang nilang nakatago ang mga ito at hindi gagamitin, hindi ito makakatulong sa kanila pagdating ng panahon. Hinikayat ni Van silang gamitin ang kanilang mga sandata, at ang adventurer na medyo malaki ang pangangatawan ay naglabas ng isang kalasag na gawa sa balat ng orc. Sinasabi niya na ito ay talagang matibay at kayang sukatin ang lakas ng kanilang mga armas at hinihikayat silang atakihin siya. Si Com ay nag-aatubiling pumayag at dahan-daang tinapak ang kalasag gamit ang kanyang katana. Hiniling ni G plus size na lakasan pa niya ang pagtama dahil hindi pa nga ito maituturing na atake. Ngunit sa sumunod na sandali, napansin niya ang isang bahagi ng kanyang kalasag na nahulog sa lupa. Hindi siya makapaniwala na ang kalasag na kakagawa lang niya ay sirang-sira na ngayon. At bukod pa rito, sinabi sa kanya ni Van na ang espada ay mukhang metal, ngunit gawa lamang sa kahoy. Dahil dito, umiyak ng malakas si Fatty, ngunit agad na inayos ni Van ang kanyang kalasag gamit ang kanyang mahika. Doon naman dumating si Ortho, at tinanong niya si Van kung gusto nitong bumili ng mahalagang mineral mula sa kanila. Nagulat si Van nang makita itong may dalang isang kariton na puno ng pambihirang mineral, at ipinaliwanag ni Ortho na ang mga bundok malapit sa nayon ay puno ng metal at mineral, at hindi na nila kailangan pang lumayo para makuha ang mga ito. Mayroon siyang iron, copper at silver ore, at kaunting ginto rin. Gayunpaman, ang pinakamahalagang nahanap ay mithril ore, at nabaliw si Van sa tuwa nang makita ito. Nagtataka siya kung bakit walang ibang nakadiskubre ng mga yaman sa mga bundok noon pa man, at sinabi ni Ortho na napakalayo at abala lang ang lugar na ito para abalahin pang tingnan ng sinuman. Pagkatapos nyon, nagpasya si Van na pagtrabahuhan ang iron ore at ginawa itong isang nanocube din. Tuwang-tuwa si Fatty nang makita ito at tinanong si Van kung pwede siyang gumawa ng mga espada gamit iyon. Masama pa rin ang loob ni Van tungkol sa kanyang kalasag. Kaya pumayag siyang gumawa ng isa para kay Fatty, at hiniling ni Fatty sa kanya na gumawa ng isang maikling espada at isang mahabang espada. Unang ginawa ni Van ang maikling espada, maingat na inilarawan sa isip ang lahat ng detalye para maging matibay, matalim, at maganda rin ito. Lubos na natuwa si Fatty nang makita ang espada, at dumagsa ang iba pang mga adventurer sa kanya para mas makita ito ng malapitan, habang gumagawa si Van ng mahabang espada na may parehong disenyo. Dahil dito ay nabaliw ang mga adventurer, at tinanong nila si Van kung pwede siyang gumawa. Mga espada rin para sa kanila. Nagpasya siyang gumawa ng isa para sa bawat isa sa kanila dahil sila ang nagdala ng mga mineral, at pagkatapos ay sinabi ni Pluriel sa kanya na mukhang mabenta ng mahal ang mga espada. Inisip ni Van na kung makakagawa siya ng mga espada mula sa mithril, mas mabenta pa ang mga ito kapag dumating si Esparta. Sinuri niya ang mithril ore at sinabing napakabihira nitong makita, ngunit kung natagpuan ito ng mga adventurer sa kagubatan bago pa man pumasok sa bundok, nangangahulugan lamang ito na may malapit na piitan. Sinabi niya na kung may madiskubring piitan dito, biglang sisikat ang nayon, at libu-libong tao ang darating dito araw-araw upang galugarin ang piitan. Bagamat ito ay magiging isang malaking pampalakas sa kanilang ekonomiya, alam ni Van na wala sila sa kondisyong suportahan ang ganoong karaming tao. Bukod pa rito, kinatatakutan niyang aatakihin sila ng kalabang bansa at maging ng mga karatig na maharlika para sa dungeon. Sabi ni Pluriel na kung may matagpo ang dungeon, agad ay padadala ng ama ni Van ang mga kabalyero para protektahan ito, at sumagot si Van na halos itinakwil na siya ng kanyang ama. Kaya ipapadala siya sa ibang lugar kung magiging mahalaga ang nayong ito. Naiintindihan na ngayon ni Pluriel na gusto ni Van na paunlarin pa ang nayon at gawin itong kanyang permanenteng teritoryo bago matuklasan ang dungeon at iulat ito. Sabi ng isang ortho na susubukan nilang hindi pumunta sa rehiyon kung nasaan ang piitan. Sumang-ayon din ang kanyang mga kaibigan, at pinasalamatan sila ni Van sa pagtatago ng lihim, kahit pa mas malaki ang kikitain nila kung sila ang makakatuklas ng piitan. Di nagtagal pagkatapos nito, muling inayos ni Van ang nayon gamit ang mas dekalidad na materyales, at nag-aalala si Till na labis niyang pinapahirapan ang sarili. Sakto noon, isang taga-nayon ang dumating na tumatakbo at sumisigaw na isang kawa ng mga halimaw na butiki na nakasuot ng baluti ay papalapit sa nayon. Agad na inutusan ni Van ang lahat na pumasok sa loob ng pader at pagkatapos ay ikinandado ang tarangkahan. Takot na takot ang mga taga-nayon sa mga halimaw,
ngunit hiniling ni Van sa kanila na lumaban sa tabi niya dahil, nang magkakasama, matatalo nila ang anumang balakid sa kanilang daan. Ang mga taga-nayon ay nabigyan ng lakas ng loob ng pampasiglang talumpati ni Van, at sumusumpa silang lalaban hanggang sa kanilang huling hininga upang ipagtanggol ang nayon. Sinabi ni Van sa kanila na agad dumiretso sa pader at lumugar sa likod ng mga balista. Sinabi ni Com sa kanya na lumabas si Ortho at ang kanyang pangkat upang mangaso, kaya kailangan nila ng isang mamumuno sa sitwasyon, at nagpasya si Van na umakyat kasama ang iba pa niyang mamamayan. Gayunpaman, hinawakan ni Till ang kanyang braso na lumuluha ang mga mata, at kahit hindi si Van ang madaling magpadaig sa lamang, ayaw niyang saktan nito. Hiniling niya kay Dee na umakyat at iulat sa kanya ang sitwasyon sa real time. Habang nananatili siya sa ibaba at nagbibigay ng utos, tinanggap ni Dee ang kanyang utos at nagmadaling umakyat sa pader, at ang tanawin sa kanyang harapan. Naiwan siyang tulala. Sinabi niya kay Van na humigit kumulang 40 butiki na may baluti ang papalapit sa kanila, at ang mga ito ay halos 8 metro ang taas, nakatumbas ng 3 elepante na nakatayo sa balikat ng isa't isa sa Freedom Units. Nagsimulang magpanik si Dee nang makita ito dahil kahit ang isang grupo ng mga veteranong kabalyero ay nahihirapang pabagsakin ang isang butiki na may baluti, at sa ngayon, kakaunti lang ang kanilang sinanay na mandirigma. Inutusan siya ni Van na ikarga ang mga pana na bakal sa malalaking Bailey Este, at agad siyang kumilos upang gawin yon. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kabalyero na ang mga normal na sandata ay hindi tumatalab sa matitigas na kaliskis ng mga butiki na may baluti, at alam din yun ni Dee. Sabi niya na hanggang ngayon, nanalo na siya. Lahat ng mga laban na kanyang nilahukan, ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang magtiwala sa kanyang kutob at hayaan si Van na mamuno. Inutusan niya ang lahat na magkarga ng kanilang balista, at pagkatapos ay inutusan silang magpaputok. Nawawala ang mga palaso sa sandaling tumama ito sa mga butiki, at sandali pang napagtanto ni Dee na may malaking butas kung saan man tumama ang mga palaso. Ang mga nakabaluting butiki na tinamaan ng mga palaso ay bumagsak sa lupa matapos ang ilang segundo ng inertia na nagtulak sa kanilang katawan pasulong, at sa unang bugso pa lamang ng putok, napabagsak ng mga taga-baryo ang 10 sa mga ito. Humanga si Dee sa kalidad ng mga sandata na gawa ni Van, at gayon din sa mga taga-baryo na sa hindi malamang dahilan ay mas mahusay umasinta kaysa sa aking mga kalaro sa Call of Duty sa mga ranked match. Siya, sinabi sa lahat na maghanda para sa ikalawang yugto, at sinasabi ng mga kabalyero sa kanya na mayroon na lamang silang isang pana na bakal na natitira para sa bawat balista. Sinasabi ni Dee sa kanila na magkarga at magpaputok pa rin, at nagawa nilang pabagsakin ang mas marami pang nakabaluting butiki. Ngunit, kalahati pa ng mga butiki ang natitira at wala na silang bala. Ipinaparating ni Dee ang mensahe kay Van, na nagsisimulang mag-isip ng solusyon sa problema. Nang bigla niyang maalala na ang kahoy na espada ni Colm ay nakatago sa high-spec na kalasag ni Fatty, iniisip niya na baka gumana rin ito laban sa mga nakabaluting butiki. At sinasabi kay Dee na gamitin ang iniisip ng mga kabalyero na kalokohan lang ito dahil hindi makakatagos ang kahoy sa butiki. Balat na matigas na parang bakal. Sinabi ni Dee sa kanila na tumahimik na sila dahil napatunayan na ni Van na mali sila ng maraming beses, at pagkakatiwalaan niya ang sinabi nito. Inutusan niya ang mga taga-baryo na ikarga ang mga panang gawa sa kahoy at iputok, at kahit ang mga panang gawa sa kahoy ay nakatusok sa mga butiki, kahit na sumabit ito sa gitna. Sa kabutihang palad, sapat na yun upang tamaan ang kanilang mahahalagang organo at agad silang mapatay, at ngayon alam ni Dee na walang sino man ang makakatalo sa kanila. Sinabi niya sa mga taga-baryo na ikarga at iputok dahil ngayong gabi ay magpipiesta sila sa karne ng butiki. Sinunod ng mga taga-baryo ang kanyang utos at pinaulanan ng pana ang mga nakabaluting butiki. Tinapos ang natitira sa kanila. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Dee ang kanilang tagumpay kina Van at sa iba pang taga-baryo, na nagsimulang magpalakpakan ng malakas. Niyakap ni Dee ng mahigpit si Van, at pinoproseso pa rin niya na ang kanyang mga sandatang gawa sa kahoy ay talagang epektibo laban sa malalakas na halimaw. Sa itaas ng pader, binanggit ng mga kabalyero na walang nasaktan sa kanilang panig, at marami pa rin silang natitirang bala. Iniisip ni Dee na napakabilis natapos ang labanan kaya medyo nadismaya siya, ngunit ipinapakita lamang nito kung gaano kahusay ang kakayahan ni Op Van. Di nagtagal pagkatapos nyon, sinimula ng mga taga-baryo ang pagpoproseso ng mga bangkay ng butiki sa ilalim ng gabay ng grupo ni Ortho,
na medyo huli nang nakabalik. Sinabi ni Ortho sa kanila na ingatan ang mga mata, pangil, balat, at magic core. Para sa pagbebenta, bagaman ang karne ay ilalagay para kainin, sinasabi niya na karaniwan, ang pagproseso ng mga baluti ang butiki ay nangangailangan ng maraming oras at karamihan sa karne ay nabubulok bago nila ito magamit. Ngunit salamat sa mga kutsilyong ginawa ni Van, ang trabaho ay napakadali. Sa oras na yun, dumating si Van doon at ininspeksyon ang bundok ng karne at nagpasya na magdaos ng isang malaking silo-salo upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa gabi, nagsimula ang kasiyahan at nakakain ang mga tao ng maraming karne hanggat kaya nila. Nakipag-usap ang grupo ni Ortho kay Van at sinabi sa kanya na ang mga sandatang ginawa niya para sa kanila ay talagang gumagana ng mahusay. Narinig ito ni Dee at tinanong si Van kung gumawa ba siya ng mga sandata para sa mga adventurer bago siya, at nagsimulang ipagmayabang ng grupo ni Ortho ang kanilang mga espada. Nagselos si Dee nang marinig ito at hiniling kay Van na gawan siya ng espada, at handa siyang bigyan ito ng blankong tseke para doon. Gusto rin ng ibang mga kabalyero ng armas na gawa ni Van, at mahiyain niyang sinabi sa kanila na hindi siya pwedeng tumanggap ng pera mula sa kanila, ngunit medyo abala siya sa ngayon. Nangako siyang gagawan sila ng bagong kagamitan pagkatapos maayos ang mga usapin sa nayon at masaya naman ang mga kabalyero doon. Pagkatapos niyan, sinabi ni Ortho kay Van na karaniwan, ang isang nakabaluting butiki ay nabibili sa halagang 20 gintong barya, ngunit dahil karamihan ng karne ay mabubulok, makakakuha siya ng humigit kumulang 8 gintong barya sa bawat butiki. Maraming pera pa rin yun at nalula si Van sa pag-iisip kung paano niya gagamitin ang lahat ng perang yun. Pinutol ni Esparta, masamang balita sa kanya, sinabi sa kanya na kapag ang isang nayon ay kumita ng higit sa 100 gintong barya, kailangan nilang ibigay ang kalahati nito sa marks bilang buwis. Naramdaman ni Van na parang nawala ang lahat ng ipon niya sa buhay sa isang crypto scam nang marinig ito at nagtanong kung may paraan ba silang makagawa ng pandaraya sa buwis. Sinabi sa kanya ni Esparta na hindi nila may tatago ang pagbebenta ng napakaraming materyales, at nawala ng pag-asa si Van. Gayunpaman, mas nag-aalala siya na matuklasan ng kanyang ama ang kahalagahan ng nayon na ito, dahil kung gayon ay ipapatapon siya nito sa ibang malayo at liblib na lugar. Bigla, nakaisip si Esparta ng solusyon at sinabi na maaari silang makipagkompromiso sa sitwasyon sa pamamagitan ng pag-uulat kay Mercia sa halip na Halpa. Napagtanto ni Van na maibibigay nila ang karangalan ng pagtalo sa mga butiki sa kanyang nakatatandang kapatid, na magtatakip sa kanilang mga ginawa at hahayaan silang manatili sa nayong ito ng mas matagal. Kinabukasan, 2 mangangalakal ang dumating sa nayon at sila ay nalito sa pagkakita sa malaking pader na parang kuta sa kanilang harapan. Nagsimula silang magsisihan sa isa't isa dahil sa maling pagbasa ng Google Maps at pagkawala ng landas, nang biglang lumitaw si Van sa ibabaw ng tarangkahan at sinalubong sila sa kanyang nayon. Nagulat ang mga mangangalakal dahil nakilala nila si Van bilang ang henyong anak ng Marx at nagtaka kung bakit siya nasa ganoong kalayong lugar. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang Bell at Rango mula sa Mary Chamber of. Pinapasok sila ni na Commerce at Van. Pagdating pa lang ng magkapatid na mangangalakal sa bodega, halos bumagsak ang kanilang panga sa sahig nang makita ang mga materyales na nakuha mula sa mga balutiang butiki. Nahirapan silang maniwala na ang isang napakaliit na nayon ay nakapangaso ng lahat ng mga halimaw na ito, ngunit gusto lang malaman ni Van kung mabibili ba nila ang lahat ng ito mula sa kanila. Agad na sumang-ayon ang mga mangangalakal at hiniling kay Van na maghintay ng 1 buwan dahil kailangan nilang ayusin ang isang buong grupo para suriin at ilipat ang lahat. Pumayag si Van at hiniling sa kanila na kumuha ng ilang karne ng libre dahil mabubulok lang din naman ito dahil hindi pa siya makakagawa ng ref sa ngayon. Pagkatapos ay hiniling niya sa magkapatid na tingnan ang ilang armas, na ibinebenta rin, at namangha sila sa kalidad. Agad silang pumayag sa presyo ni Van nang hindi na tumatawad, at hiniling niya sa kanila na i-promote ang mga ito. Nag-atubili ang magkapatid na sagutin ang tanong na iyon at napagtanto ni Van na ang mga baguhan na ito ay nag-aakalang sila ay mga propesyonal na kayang monopolyo ang kalakalan ng kanyang mga espada. Sinabi niya sa kanila na kahit subukan nilang itago ang sekreto, malalaman pa rin ng mga tao ang tungkol sa nayon dahil malalaman nila ang ruta na kanilang dinadaanan. Nagulat ang magkapatid na marinig ito at sinabi ni Van sa kanila na may isa pang paraan para kumita sila ng labis. Gusto nilang marinig yun at sinabi niya sa kanila na magtayo ng tindahan sa kanilang nayon.
Agad tinanggap ng magkapatid ang alok na yun at yumukod kay Van upang ipakita ang kanilang pasasalamat at sinabi niya sa kanila na dapat nilang itayo kaagad ang kanilang tindahan, bago pa man nila maunawaan ang kanyang sinasabi. Nilikha ni Van ang tindahan na lagi nilang pinapangarap at sinabi sa kanila na umaasa siyang makagawa ng magandang negosyo kasama nila. Pagkatapos nyon, may dalawang bisita si Van na hindi niya inaasahan. Isa sa kanila ay isang marangal na dalaga na halos kasing edad niya, at ang isa naman ay isang matapang na night mommy na nagbabantay sa kanya. Ang night mommy ay mapanghusga na at idineklara na aalamin niya kung si Van ay tunay na henyo o nagpapanggap lamang. Samantala, si Van ay nakakakuha ng takdang aralin mula kay Esparta, na nagsabi sa kanya na magplano ng isang lungsod para tirahan ng 10,000 katao, dahil sa bilis ng pagpapaunlad nila sa nayong ito, magiging lungsod ito kaagad. Tinanong niya si Van kung anong uri ng kutang lungsod ang gusto niya, na sinabing ang mga kutang hugis parisukat ang pinakakaraniwan. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Van na maging extra, at sinabi niyang gusto niyang magtayo ng isang kutang hugis bituin dahil mapipilitan itong mag-aksaya ng maraming oras ang mga mananakop sa pagtatangkang sakupin ang mga punto ng depensa na kanyang ilalagay sa paligid ng kuta. Nagustuhan ni Esparta ang ideya at nagsimulang tulungan si Van dito, nang biglang sumugod sa silid ang pulang buhok na kabalyero, na nagsasabing narito ang isang sugo mula sa karatig kondado ng Ferdinando upang makita siya. Pinapasok sila ni Van, at lumabas na sila ang parehong maharlikang dalagita at ang inang kabalyero. Binati niya kanila, at ang ina ay nagpakilala bilang si Mira, na naging isang Viscountess matapos umangat mula sa ranggo ng isang kabalyero. Ang batang babae ay kinakabahang nagpakilala bilang si Art, ang bunso ni Conde Ferdinando, at pinaupo sila ni Van. Agad na tinanong ni Mira si Van kung bakit niya iniisip na naroon sila, at sinabi nito na naroon sila upang suriin siya at hikayatin siya kung mukha siyang banta. Nagsimula siyang tumawa pagkarinig niyon dahil tama si Van, at pagkatapos ay sinabi na iniisip ni Conde Ferdinando na ipinadala ni Marquis Halpa ang kanyang henyong anak upang pamunuan ang nayong ito dahil nais nitong sakupin ang kanyang teritoryo. Gayunpaman, iniisip ni Mira na ipinadala si Van dito dahil wala siyang mahika ng mga elemento. Nagpas siyang magtapat si Van at sinabi sa kanya na tama siya tungkol sa elemental magic, ngunit hindi siya narito para mamuno ng anumang uri ng digmaan, at siya ay pinatalsik lamang ng kanyang ama. Tumanggi si Mira na maniwala doon matapos makita kung gaano kalaki ang napaunlad ni Van sa nayon sa maikling panahon, at naniniwala siyang halos 5,000 sundalo ang ipinadala kasama niya upang gawing base militar ang nayong ito. Napatawa si Van nang marinig yun, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin bago sabihin kay Mira na siya ay pinalaya sa pamilya na wala kundi ang kanyang bagahe at katahimikan, at walang ni isa man ang dumating para maghatid sa kanya. Itinanong ni Mira kung nag-hallucinate lang siya sa butler at sa deputy knight commander kung gayon. At sinabi ni Dee na kusa siyang dumating upang tapusin ang pagsasanay ni Van, at binaliwala niya ang mga mensahe mula sa commander ng mga kabalyero na bumalik sa lungsod. Sinabi rin ni Esparta sa kanya na nagretiro na siya at ngayon ay tinuturuan si Van bilang isang libangan, at sinabi ni Till na gusto niyang pagsilbihan si Van magpakailanman dahil mabait ito sa lahat, anuman ang kanilang antas sa lipunan. Hindi pa rin ito ipinapaliwanag ang mabilis na pagunlad, at nagpasya si Van na bigyan ng demo ang kanyang mga bisita dahil mas mabilis yun. Dinala niya sila sa labas ng nayon at hiniling kay Esparta na lumikha ng isang pader na lupa upang magawa niya itong isang pader na kasing tibay ng kuta. Humanga si Mira sa mahika ng matandang mayordomo, ngunit sinabi niya na guguho ang pader sa sandaling mawala nito ng mana. Agad ginamit ni Van ang kanyang mahika upang gawing matigas na semento ang pader na putik at pagkatapos ay gumamit ng ilang wood nanocubes upang gumawa ng tarangkahan. Nagulantang sina Mira at Art sa nakita nila at tinanong si Van tungkol sa kanyang katangian ng mahika. Sumagot siya na kaya niyang gumamit ng mahika ng produksyon, na itinuturing na pinakamasamang uri ng mahika, at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinatapon dito. Ang pagkarinig niyon ay nagpaalala kay Art ng kanyang sariling kapaspalad na buhay, at pagkatapos ay nagpasya si Mira na simulan ang kanyang pangalawang adyenda. Sinabi niya kay Van na pinadala siya dito upang ialok ang kamay ni Art para sa kasal sa kanya. At nauunawaan niya na nais ng konde na ibigay sa kanya ang anak nitong babae upang hindi niya subuking sakupin ang teritoryo nito. Sinabi niya kay Mira na hindi kailangan ng kasal dahil ayaw niyang makipag-alitan kaninuman,
at pinauunlad lamang niya ang nayon dahil gusto niyang mamuhay ng payapa rito. Sinabi ni Mira sa kanya na noong una ay nais niyang pigilan ang pagpapakasal ni Art sa pinuno ng isang maliit at walang pangalang nayon dahil hindi ito magiging maligaya sa isang ganoong hamak na lugar. Ngunit matapos niyang makita ang potensyal at pagkatao ni Van, sinusuportahan niya ang kanilang kasal. Sinimulan niyang purihin ang kanyang talino, karisma at ang kagustuhang baguhin ang hirap tungo sa mga hamon, at sinabing kung ito ay legal. Siya mismo ang gustong magpakasal dito. Natuwa si Van sa ideya ng pagkakaroon ng isang mommy waifu, ngunit sa kasamaang palad, si Art lang ang makukuha niya ngayon. Hinarap ni Mira si Art, tinatanong kung gusto nitong magpakasal kay Van dahil sa totoo lang, wala na siyang makitang mas mahusay na lalaki. Nahihiya si Art at sinabing mabait si Van, ngunit hindi pa niya napag-iisipan ang kasal. Sinabi rin ni Van na huwag siyang magmadali dahil ito ang pinakamahalagang desisyon ng kanyang gabi, at sinabi ni Mira na mananatili sila sa baryo ngayong gabi upang makapag-isip sila. Nagulat si Van nang marinig na mananatili sila, ngunit nang tanungin ni Mira kung may bakanteng silid siya sa mansyon, nagpasya siyang magtayo ng isang tuluyan para sa kanila. Sa halip, pagkatapos nyon, naghapunan sila, at nagpasya si Van na alamin pa ang tungkol sa babae na maaaring maging kanyang magiging waifu. Sinabi niya kay Van na mahilig siya sa mga cute na bagay tulad ng mga bulaklak at manika, at tinanong ni Van kung maaari niyang makita ang mga manika na mayroon siya. Tuwang-tuwa si Art na may nagkakainteres sa kanya, at malugod siyang pumayag na ipakita kay Van ang mga manika sa kanyang karwahe. Kalaunan, inihatid ni Van ang dalawang babae sa bahay tuluyan, at iniwan ni Mira ang dalawang bata ng mag-isa upang masabi ni Art kay Van na siya ay isang mabuting tao bago tumakbo sa kanyang silid. Pagkatapos ay bumalik si Van sa kanyang mansyon, kung saan sinabi sa kanya ni Esparta na dahil ipinadala ng konde ang kanyang anak upang ipakasal sa Panginoon ng isang walang pangalang nayon, siya marahil ay hindi isang elemental mage din. Napagtanto na ngayon ni Van na si Art ay pinatapon din mula sa kanyang tahanan, at nagpasya siyang payagan si Art na manatili sa nayon kung gusto niya. Kahit na hindi sila magpakasal, kinabukasan, dali-daling gin-icing ni Till at Com si Van, at tinanong niya sa kanila ang dahilan ng paggambala sa kanyang panaginip, nang akmang hahalikan na niya si Sydney Sweeney. Sinabi ni Till sa kanya na mayroon siyang mas mahalagang bagay kaysa doon sa totoong buhay at narating na ni Dee at Esparta ang lugar. Hiniling ni Van sa kanila na sabihin man lang ng maayos kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Till na malalaman niya ang lahat pagdating niya sa Lake Van, ang parehong lawa. Nilikha niya ilang araw na ang nakalipas. Nagulat si Van nang malaman na ipinangalan ng mga taga-baryo ang lawa sa kanya, at agad siyang nagtala upang pigilan sila sa pagpapangalan din ng baryo sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa lawa at natagpuan na naroon na ang buong baryo at inakay siya ni diretso sa sanhi ng kaguluhan, na isang sirena na nagkukubli sa lawa. Sinabi ni Esparta kay Van na ang mga sirena ay karaniwang nakatira sa magagandang ilog sa malalim na kagubatan kung saan hindi maabot ng mga tao upang dungisan ang mga ito. Gayunpaman, may ilang sirena na nagpakita sa ang ginawa ni Van, at walang sino man ang makaintindi kung paano nakarating dito ang ganoong bihirang uri ng nilalang. Nagpasya si Van na kausapin ng sirena upang malaman kung bakit siya narito. Ngunit hindi siya sumasagot sa kanyang mga tanong. Nagtataka siya kung bingi ba ito o kung hindi lang naiintindihan ang wika ng tao, at nakaisip siya ng ibang paraan na tiyak na gag-ana. Inutusan niya sina Till at Com na magdala ng karne. At gaya ng naisip ni Van, naiintindihan ng lahat ang wika ng pagkain. Lumangoy papalapit sa kanya ang sirena nang makita ang inihaw na karne at nagtanong kung pwede ba talaga niya itong kainin. Sinabi ni Van sa kanya na lahat ng iyon ay para sa kanya, at sa sandaling kainin ng sirena ang karne, napagtanto niya na ito ay karne ng baluti ang butiki. Tinanong niya kung sino ang tumalo sa mga baluti ang butiki, at bago pa man magpakumbaba si Van at magbigay pugay sa pagtutulungan ng nayon. Lahat ay nagkakaisang nagpahayag na si Van ang tinalo silang lahat. Nasiyahan ang sirena nang malaman yun, at agad siyang lumubog at naglaho. Nag-iisip si Van kung babalik siya kaagad, ngunit hindi nakikita ni Esparta na mangyayari yun dahil ang mga sirena ay mas mahiyain kaysa kay Bigfoot. Nakakagulat, kinabukasan, ang buong angka ng sirena ay dumating sa pintuan ni Van, at siya ay natigilan nang makita sila. Medyo sigurado siya na narito sila dahil tinalo niya ang mga nakabaluting butiki at iniisip kung sinasamba ng mga sirena ang malalaking dambuhalang may kaliskis na yun.
Tinawag ni Esparta na kahangalan ng ideya niya at sinabing dapat nilang tanungin ng direkta ang mga sirena. Bigla, ang malaki at nakakatakot na leader ng mga sirena ay lumapit. Nagpapasalamat kay Van dahil sa magandang pagtrato sa kanyang anak noong isang araw. Sinabi ni Van na walang anuman, at pagkatapos ay tinanong ng hari ng mga sirena kung totoo bang natalo niya ang mga nakabaluting butiki. Tumango si Van ngunit idinagdag na pinagtulungan ng grupo, ngunit walang sino mang nakinig sa bahaging iyon, at nagsimula silang magtsismisan at bamulong-bulong na natalo ng isang bata ang gayong makapangyarihang halimaw. Biglang tinawag ng hari ng mga sirena si Van na isang bayani at ipinahayag na may pahintulot siyang pakasalan ang kanyang anak na si Loda. Natigilan si Van nang marinig ito, at tinanong siya ng hari ng mga sirena kung hindi ba siya mahilig sa loli. Tiniyak niya rito na kapag lumaki si Loda, siya ang magiging pinakamami sa kanilang lahat. Ngunit ang kasalukuyan lang ang tinitingnan ni Van, at sinabi niya sa hari ng mga sirena na ang kanyang anak ay isa lamang musmos sa ngayon. Sabi niya, tila hindi naiintindihan ni Loda ang konsepto ng kasal, taliwas sa isang babae na sumusubok na atali siya habang buhay, at tinanong ang hari kung mayroon siyang anumang dahilan kung bakit niya iniaalok ang kamay nito para pakasalan. Seryosong sumagot ang hari ng mga sirena na karaniwan ay hindi nila gusto ang makisama sa mga tao, ngunit kamakailan lamang, ang mga nakabaluting butiki ay nakapasok sa kanilang teritoryo at marami sa kanila ang pinatay, kaya handa siyang ipakasal ang kanyang anak sa sinumang bayani na makakatalo sa kanila. Naintindihan na ngayon ni Van ang kanyang loika at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang ipakasal ang kanyang anak sa kanya upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Sinasabi niya sa hari ng sirena na hayaan si Loda na magpakasal sa sinuman ang nais niya paglaki niya, dahil tutulungan niya sila para lang sa pagmamahal sa laro. Tinanong ng hari ng sirena kung maaaring manatili ang kanyang mga tao sa lawa kung ayos lang yun kay Van, at handa siyang hayaan silang sumama sa kanyang nayon. Agad siyang nagtayo ng 2 bahay na lumulutang na may disenyo ng palso sa gitna ng lawa, at agad na naramdaman ng mga sirena na nasa sariling tahanan sila doon. Sa sandaling yun, pinapaalalahanan ni especially Arthur si Van na kailangan nilang harapin ang dumi sa alkantarilya, at naging mausisa ang hari ng sirena tungkol doon. Ipinaliwanag ni Van ang arkitektura ng kanilang nayon at kung paano sila gumagamit ng isang malaking flush system upang ipadala ang kanilang dumi palayo sa kanilang mga imburnal. Ang hari ng mga sirena ay nag-aalok ng tulong dahil mahusay ang kanyang mga tao sa pagkontrol ng tubig at iba pa, at salamat sa kanila. Ang trabaho ni Van ay naging napakadali. Hinihiling ng hari ng mga sirena sa kanya na iwan ang trabaho ng pagpapalabas ng dumi sa mga naninirahan sa tubig, dahil iyon ang pinakakaunti nilang magagawa kapalit ng isang ligtas na tirahan. Sakto noon, dumating doon si Art at si Mommy Mira, at laking gulat nila nang makita ang mga sirena. Biglang tinawag ng hari ng mga sirena ang manugang ni Van at pinasalamatan nito sa pagtulong sa kanila, na ikinagulat ng 2 babaeng tao. Tinanong ni Mira si Van kung nagpakasal ba siya sa isang sirena samantalang si Art ang nauna, at bago pa man niya linawin. Sa gitna ng pagkalito, buong pagmamalaking idineklara ni Loda na siya ang asawa ni Van. Lalong lumala ang sitwasyon sa pagitan ni Van at Art, kaya inanyayahan niya si Art sa isang sesyon ng pamamangka kinabukasan para linawin ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Art kay Van na narinig na niya ang mga detalye mula kay Mira kanina, kaya wala nang pagkalito. Natutuwa si Van na marinig yun, at pagkatapos ay nagsimulang purihin ni Art si Van sa paggawa ng lawa at pagpapaunlad ng husto sa kanyang nayon. Nang biglang dumating si Loda doon para batiin siya, at nagseselos siya nang makita si Van kasama ng ibang babae gayong asawa na niya ito sa kanyang isip. Bigla, mas marami pang anak na sirena rin. Dumating sa tabi ng bangka, at sinimulan nilang tawagin si Van na Panginoon ng Karne habang inuuga ang bangka at naging dahilan para aksidenteng mahulog si Art sa ibabaw niya. Tinitigan ng mga bata ang tagpo nang may pagtataka habang kinakabahan si Art, ngunit lalo pang nagseselos si Loda. Muli niyang tinanong si Van kung anong ginagawa ng kakaibang babaeng ito sa kanyang asawa, at pinaalalahanan siya nito na tinanggihan niya ang alok ng ama nito, kaya hindi pa nga sila engaged. Napanguso lang si Loda at lumubog sa ilalim ng tubig nang marinig ito, at nagsimulang sumigaw ang ibang batang sirena kay Van dahil sa pangbubuli sa kanilang prinsesa. Sinimulan nilang yugan ng napakalakas ang bangka at mahigpit na kumapit si Art kay Van, na patuloy na nanunulsol sa mga bata ng karne. Ngunit hindi sila sumusuko. Kalaunan,
Ang hari mismo ng mga sirena ang lumapit upang harapin si Van, na labis na natakot sa kanyang matalim na ekspresyon. Sinabi ng hari ng mga sirena na narinig niya mula kay Loda na lumalandi si Van sa ibang babae gayong kasal na siya. Natakot si Art nang marinig ito, ngunit nilinaw ni Van na hindi pa niya sinasabing papayag siyang pakasalan si Loda. Gayunpaman, hindi narito ang hari ng mga sirena para makinig sa katwiran, at idineklara niya na magkakaroon sila ng kompetisyon sa pagitan ng mga sirena at ng mga tao ni Van. Kung mananalo ang mga sirena, opisyal na kikilalanin ni Van ang kanyang kasal kay Loda. Aayaw na sana si Van nang biglang tanggapin ni Dee ang hamon para sa kanya. Nangako siya, Van na bilang ang deputy commander ng Knight's Order, tiyak na magdadala siya ng tagumpay sa kanya. Kahit si Esparta ay sumasang-ayon kay Dee sa pagkakataong ito, na sinasabing mas maaga nilang ayusin ang isyong ito, mas maraming oras ang magkakaroon si Van para sa kanyang pag-aaral. Malapit din si Mira, at sumasang-ayon din siya sa ideya. Sabi ni Van na kung matatalo siya ay kailangan niya agad magpakasal, ngunit sinabi ni Till at Com sa kanya na walang posibilidad na matatalo siya. Hindi niya alam kung paano pigilan si Dee sa patuloy na pagpupumilit sa kanya, at sa huli ay pumayag siya sa paligsahan. Sinabi ng hari ng mga sirena na maaari silang magdaos ng 3 event na paligsahan para maging patas at binigyan si Van ng pagkakataong pumili ng unang event. Bueno, sa halip na pumili ng isang bagay kung saan siya may malinaw na kalamangan, pinili ni Van na magkaroon ng laro ng water polo, na magiging pantay na mahirap para sa magkabilang panig dahil walang nakakaalam kung paano ito laruin. Unang gumawa si Van ng pool sa gitna ng lawa at pagkatapos ay sinimulang ipaliwanag ang mga patakaran sa lahat. Nagulat si Esparta dahil hindi pa siya nakarinig ng ganoong laro, at sinabi ni Till na talagang mahusay si Van dahil alam niya ang mga bagay na hindi alam kahit ng matandang mayordomo. Anyway, sinabi ni Mommy Mira kay Van na ang mga swimsuits na ginawa niya ay talagang maganda para makaakit ng mga gunner sa anime na ito, habang si Dee ay abala sa pagpapamalas ng kanyang katawan na parang isang karaniwang gym bro. Tinanong ni Van si Mira kung makikilahok din siya sa laro, at kinumpirma niya, sinasabing kailangan niyang pakasalan si Art sa halip na ang prinsesa ng sirena, at kailangan niyang gawin ang lahat para protektahan ito. Di kalaunan, nagsimula ang laro kasama si Mira at si Till na kumakatawan sa nayo ni Van habang si Lad at ang kanyang ama ay naglalaro para sa mga sirena. Sa sandaling magsimula ang laro, nakakuha ang hari ng sirena ng isang service ace, at di kalaunan ay nagsimulang daiji ng 2 sirena ang mga tao, na hindi dapat ikagulat ng sinuman na may higit sa 3 brain cells. Nagsimulang mawala ng pag-asa si Till nang makita ang napakalaking agwat sa punto sa pagtatapos ng first half, ngunit nagalit si Mira nang marinig ito at tinanong kung ang kanyang katapatan kay Van ay mawawala dahil lamang sa maliit na hamon. Ang mga salita niya ay nagpasigla kay Till at magkasama, nagsimula silang makabawi ng puntos mula sa mga sirena sa ikalawang kalahati. Matapos ang isang matinding ikalawang kalahati, parehong nasa match point ang dalawang koponan at nakasalalay ang lahat sa susunod na puntos. Tumalon si Mira upang harangin ang spike ng hari ng mga sirena, ngunit nakalusot ito sa kanya at hindi rin ito nadepensahan ni Till. Dahil doon, nanalo ang mga sirena sa unang round at nalungkot si Till. Ngunit umakto si Mira tulad ng pinsan ko kapag sunod-sunod niyang pinapanood ang Haikyuu sa ikawalong pagkakataon. Hindi natuwa si Van nang makita siyang umaaktong may pag-asa, kahit na natalo sila sa unang laro, at pagkatapos ay nilapitan siya ng hari ng mga sirena na may ideya para sa ikalawang laro. Ginawa niyang simple at sinabi na gagawa sila ng swimming relay race at na-realize ni Van na dehado siya dahil imposibleng matalo ang mga sirena sa tubig. Gayunpaman, sinabi ni Dee na magiging napakadali, halos hindi abala, sa kanyang presensya at nagboluntaryo rin si Com na sumali sa grupo. Hindi nagtagal, nagsimula ang kompetisyon kung saan sina Loda at Com ang nauna, at tulad ng inaasahan ng lahat, agad na nanguna ng malayo si Loda. Nagsikap ng buong lakas si Com para abutin siya, ngunit si Loda ay nagpapahinga lamang, at lumubog siya sa ilalim ng tubig para lumangoy ng mas mabilis upang maabot ang kanyang kakampi. Nakasunod si Com sa kanya, at sa sandaling naabot niya si Dee, nagsimula ang tunay na laro. Nagsimula si Dee, habang lumalangoy ng butterfly stroke, na siyang pinakamahirap na paraan ng paglangoy at nagtataka si Van kung bakit niya pa yun pinili kaysa sa front crawl. Sinabi sa kanya ng ibang mga kabalyero na sa butterfly stroke ay mas nagagamit ni Dee ang kanyang mga kalamnan ng buo,
at mabilis siyang sumugod na parang bangkang demotor, nilagpasan ang sirena at napanalunan ang paligsahan. Hindi makapaniwala ang hari ng mga sirena na natalo sila sa paglangoy, ngunit ipinagmamalaki ni Dee ang kanyang nagawa. Masaya siyang lumabas ng lawa, hindi niya alam na sa sobrang bilis ng kanyang paglangoy ay natanggal ang kanyang panlangoy dahil sa pressure ng tubig. Pagkatapos nyon, nilapitan ng hari ng mga sirena si Van, na hindi pa rin matanggap ang kanyang pagkatalo ngunit handang ayusin ang usapan minsan at para sa lahat. Tinanong niya si Van para piliin ang ikatlo at huling laro, at nakaisip siya ng ideya na dapat ay patas para sa magkabilang panig. Gumawa siya ng makinang pangkiskes ng yelo at pagkatapos ay hiningi kay Pluriel na gumawa ng yelo na kikiskisin niya at lalagyan ng pampalasang syrup. Lahat ay nalilito kung ano ang dapat nilang gawin at sinabi ni Van na ang huling kompetisyon ay paligsahan sa pagkain ng shaved ice, at siya mismo ang sasali doon. Humiling siya ng kapareha at itinaas ni Art ang kanyang kamay, ikinagulat ng lahat. Hindi nagtagal, lahat ay nagtipon sa Mermaid Rest House at ang apat na kalahok ay may malaking mangkok ng shaved ice sa kanilang mga kamay. Nagtataka si Van kung masyado itong malaki, habang sinasabi ni Mira kay Art na hindi pa huli ang lahat para magpalit ng pwesto. Gayunpaman, tumanggi siyang tumigil sa paglaban para sa kanyang magiging asawa at sa sandaling magbigay si Esparta ng senadorias, nagsimula ang lahat sa paglunok ng shaved ice. Walang isa man sa kanila ang makakatakas sa pananakit ng ulo mula sa lamig na dulot ng pagkain ng shaved ice. Ngunit determinadong mapanalunan ng hari ng sirena si Mary Van sa anumang paraan. Nilabanan niya ang pananakit ng ulo mula sa lamig at nagsimulang kumain ng shaved ice at sinundan ni Lotta ang kanyang halimbawa. Iniisip ni Van na matatalo na sila ngayon, ngunit nalampasan ni Art ang kanyang pananakit ng ulo mula sa lamig at nagsimulang kumain ng shaved ice ng paunti-unti, bawat kutsara. Nagbigay ito ng lakas ng loob kay Van upang patuloy na lumaban. At muli siyang sumama sa kainan. Pagkatapos ng ilang minuto ng pinakamatinding patimpalak sa pagkain ng yelo kailanman, naubos ni Van at Art ang kanilang mga mangkok, panalo sa paligsahan. Malugod na tinanggap ng hari ng sirena ang kanyang pagkatalo at natutuwa si Van na ngayon ay hindi na siya pipiliting pakasalan si Lotta. Gayunpaman, tinatawag pa rin siya ng hari ng sirena na manugang at sinabing napatunayan niyang mas karapat-dapat pa para sa kanyang anak. Umalis siya patungo sa kanyang tahanan na may dalang ganoon at nagtataka si Van kung ano nga ba ang punto ng patimpalak. Saka naman nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan dahil sa labis na pagkain ng yelo at nagtipon ang lahat upang tingnan siya. Samantala, sinabi ni Mira kay Art na ginawa niya ang magaling pero kaya niya lang patuloy na panoorin si Van habang napapalibutan siya ng kanyang mga tapat na kaibigan. Iniisip niya kung paano niya matatamasa ang parehong uri ng atensyon tulad niya. Dahil palagi siyang napapabayaan simula pa ng ipanganak. Noong bata pa siya, ang kanyang ama ay palaging abala sa trabaho at halos wala ng oras para sa kanya. Ang kanyang ina ay hindi rin interesado sa pagpapalaki ng bata kaya ipinasa niya siya sa isang yaya at nag-backpack sa buong Europa. Walang sino mang nagbigay ng atensyon sa kanya habang lumalaki siya dahil siya ay mahiyain at halos tanga. Ang tanging magandang bagay tungkol sa kanya ay ang kanyang mahika ng marionette kung saan kaya niyang kontrolin ang mga papel ng perpekto. Inakala ni Art na mapahanga niya ang kanyang ina gamit ito, pero siya ay lubos na nagkamali. Sinampal siya ng kanyang ina at iniwan dahil ang mahika ng papel ay hindi itinuturing na walang silbi. Ngunit kasamaan sa kamay ng mga maharlika. Pagkatapos nyon, binaliwala siya ng lahat at nang mag-10 taong gulang siya, ipinadala siya ng kanyang ama upang pakasalan ng pinuno ng isang walang pangalang nayon. Nag-alala siya ngunit si Van ay naging isang napakabait na lalaki at sa kabila ng pagkakaroon ng isang walang silbing uri ng mahika. Nanatili siyang tiwala sa sarili at mahal siya ng lahat. Sa pagkakita sa kanya ngayon, nagpasya si Art na mas magsanay pa sa kanyang mahika ng pagpapapay upang isang araw, mahalin siya ng lahat dahil doon. Kinabukasan, tinipon ni Van ang mga taga-nayon para sa ilang gawaing konstruksyon at pinasigla sila sa pangako ng isang barbecue party at gabi. Saka naman, dumating si Art upang batiin siya at nagtanong kung pwede niyang makita siyang magtrabaho,